1TV Special Report. This time, let's move on to contestant number 22. We have Honey C. Mutya. A round of applause, please. Hindi ko na marinig ang boses ng aking lola. Ngunit hanggang ngayon, sariwa pa rin sa aking isipan ang kanyang mga salita. Noong bata pa ako, sa tuwing sasapit ang kapistahan ng berhin sa kuta, lagi niya akong sinasama. Hindi upang mamasyal, kundi upang matutong magpasalamat. Isang araw, habang magkahawak kamay kami naglalakad sa baybayin ng Uzamis, mahina kong itinanong, "Lola, bakit po ba mahal na mahal ninyo ang Uzamis?" Ngumiti siya at marahang sumagot, "Apo, darating ang panahon na mas lalo pang uunlad ang Uzamis. Ngunit tandaan mo, ang tunay na lakas ng lungsod ay hindi lamang makikita sa mga gusali o kalsada, kundi sa pananampalataya at pagkakaisa ng mga taong naninirahan dito." Mga kagalang-galang na hurado, mga panauhin at kapwa ko kabataan. Ngayon, habang ipinagdiriwang natin ang ika-78 anibersaryo ng lungsod ng Uzamis, nasasaksihan natin ang katuparan ng pangarap ng ating mga ninuno. Isang lungsod na patuloy na sumusulong sa diwa ng Uzamis. Sa ilalim ng pamumuno ni Gobernador Henry S. Guaminal, katuwang ang mga lokal na pinuno, mas napabilis ang pag-unlad ng Uzamis City. Nakikita natin ang mga bagong kalsada at konkretong farm-to-market roads na nag-uugnay sa mga komunidad, ang rehabilitasyon at pagpapagawa ng mga tulay, ang modernisasyon ng mga pampublikong pamilihan at iba pang gusali ng pamahalaan, ang pagpapaganda ng mga parke, gaya ng ating Prospero Park, Wellness Park at mga pasyalan, at ang pagpapalakas ng mga ospital at serbisyong pangkalusugan upang higit na mapagsilbihan ang bawat Uzamisnon. Kasabay nito ang pagpapasigla ng turismo, pagpapalawak ng mga programang pangkabuhayan at paglikha ng mas maraming oportunidad para sa ating mga mamamayan. Ang pagbabagong ito ay nagbigay ng bagong pag-asa at bagong muka sa ating lalawigan at sa ating mahal na Uzamis. Ngunit, higit pa sa mga tulay na nagturugtong sa mga bayan at mga kalsadang nagpapabilis ng paglalakbay, ang pinakamahalagang tulay na ating binubuo ay ang pagkakaisa ng bawat Uzamisnon. Sapagkat ang tunay na kaunlaran ay hindi lamang nasusukat sa taas ng gusali o dami ng proyekto. Nasusukat ito sa mga pusong marunong magmahal, mga kamay na handang maglingkod, at mga kabataang may pangarap na ipagpatuloy ang nasimulang pag
This time, let's move on to contestant number 23. We have Shandy Aliho. A round of applause, please. Ang tatak ng Oza Miston, sandigan ng pananampalataya, panday ng kaunlaran. Isang mapagpalang hapon sa aking mga kagalang-galang na mga hurado, sa mga naritong opisyal ng lungsod, sa mga kapwa kong mag-aaral, at sa buong sambayanang Oza Miston. 78 taon. 78 taon ng kwento, ng luha, ng tagumpay at ng walang kapantay na katatagan. Ngayong taon, buong kapurihan natin ipinagdiriwang ang ika-78 taon ng Guzamis. Ngunit, kapag sinabi natin pagpapanday, ano nga ba ang pumapasok sa ating isipan? Ito ay ang pagpukpok sa mainit na bakal, ang pagdaan sa apoy upang makabuo ng isang matibay na kasangkapan. Ang lungsod ng Guzamis ay hindi itinayo sa isang iglap lamang gamit ang pangarap. Ito ay pinanday ng pawis ng ating mga ninuno, nililok ng kasaysayan, at pinatibay ng mga pagsubok na ating sama-samang kinalaban at pinagtagumpayan. Subalit, ano nga ba ang sikreto sa ating matibay na pundasyon? Bakit sa likod ng mga bagyo at hamon ng panahon, ang Guzamis ay nananatiling nakatayo at patuloy na nagniningning? Ang sagot ay simple, ngunit malalim. Tayo ay nakaugat sa pananampalataya. Ang pananampalatayang ito ang nagsisilbi nating liyab sa gitna ng kadiliman. Hindi lamang ito basta relihiyon. Ito ay ang ating malalim na tiwala sa may kapal at ang nagkakaisang paniniwala sa kakayahan ng bawat isa. Ito ang dahilan kung bakit kilala ang mga Uzamisyon bilang isang mamamayang may takot sa Diyos, may malasakit sa kapwa, at may busilak na puso. Ngunit, hindi nagtatapos ang ating kwento sa pagluhod at pagdarasa lamang. Dahil, ang tunay na pananampalataya ay may kalakip na gawa. At ang gawang iyan ang nagdadala sa ating ikalawang yugto ng ating tema, ang pagpapatuloy sa kaunlaran. Bilang isang kabataan at mag-aaral na nakatayo sa inyong harapan, tinatawagan ko ang aking mga kapwa-kabataan. Tayo ang susunod na mamamanday ng ating lungsod. Hawak natin ang martilyo ng pagbabago. Huwag natin kalimutan ang mga aral na nakaraan habang tinaganaw ang kinabukasan. Ang hamon sa atin ay panatilihing buhay ang apoy ng pananampalataya habang buong lakas nating itinutulak ang gulong ng progreso. Ngunit, subalit, sa huli, ang tunay na sukatan ng ika-78 taon ng Guzamis ay hindi lamang nakikita sa mga nagandahang panamuti o sa ingay ng pagdiriwang. Ito ay nakaukit sa puso ng bawat Uzamisnon na patuloy na lumalaban, nananalangin at nagtitiwala. Ang ating nakaraan ay pinanday na ng pananampalataya. Ang ating kinabukasan ay ang ating salukuyan ay tinatamasa na ang bunga ng kaunlaran. At ang ating kinabukasan ay nasa kamay nating lahat upang patuloy na pagyamani. Magkaisa tayo, magsumikap tayo, at ating isigaw ng may buong bangis at tangal, Kanulay, Asenso, Zamis. Maraming salamat po. There you have it, friends, ladies and gentlemen, our contestant number 23, Shandy Aliho. This time, let's move on to contestant number 24. We have Gian Rex S. Palca. A round of applause, please. Pananampalataya ang sandigan ng lungsod.
Pagkakaisa ang saligan ng tapat na paglilingkod. Pagalangalan ng opisyal ng Asenso Ozamis, mga panahuning padangal, mga ginang at ginoo, isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Ang pananampalataya ang nagsisilbing matibay na sandigan ng aking komunidad. Sa kabila ng anumang pagsubok, ito ang nagbibigay lakas at pag-asa upang tayo ay magpapatuloy sa paggawa ng mabuti para sa lahat. Kapag ang pamumuno ay tapat at marangal, nagkakaroon tayo ng malinaw na landas at marangal na layunin sa bawat hakbang. Kaya naman, patuloy na umaasenso ang Ozamis dahil nakasandig ito sa pananalig. Pinagtitibay ng pagkakaisa at isinasagawa sa pamamagitan ng tapat na paglilingkod. Ang pamunuan ng Asenso Ozamis ay kinikilala sa kanilang tapat at masigasig na pagtupad sa tungkulin. Sa lahat ng aspeto ng pamamahala, nananatiling positibo ang kanilang pananaw at gawa, at ang wagas na pananalig ang humagabay upang maisakatuparan ng maayos at matagumpay ang mga proyekto para sa kapakanan ng bawat isa. Saklaw nito ang pagpapabuti ng kalidad ng edukasyon, maayos na babahay, mas malawak at madaling maabot na serbisyong pangkalusugan sa buong at iba pang hakbang na naglalayong mapaganda ang kabuhayan at pamumuhay ng mga taga-Ozamis. Lubos ang pananalig, lubos ang tiwala at pananalig ng mga Ozamisnon sa pamumuno ng Asenso Ozamis. Nakikita nila ang sinsinong hangarin nito para sa lahat. Ang bawat programa ay tunay na nakakatulong sa pang-araw-araw na pangangailangan at ikabubuti ng bawat pamilya. Lubos ito ang dahilan kung bakit nananatiling lumalago at umulan ang ating lungsod sa maayos at matatag na paraan. Dahil sa matibay na pananampalataya ng Administrasyong Asenso, hindi lamang Ozamis ang nakikinabang sa pagulan, pati ang buong Misamis Occidental at maging ang bansa ay naaabot ng ginhawa sa pamamagitan ng Asenso Pinoy Party List. Lubos ang kanilang pagtitiwala sa Diyos na sa pamamagitan nito, bawat Pilipino ay tunay na makikinabang at aangat sa buhay. Ang matibay na pananalig ng pamahalaan at mamamayan ang dahilan kung bakit nananatiling matatag ang ating lungsod. Ang bawat hakbang ay nakasandig sa kabutihan at pagtitiwala sa may kapal. Patunay nito ang pagtatayo ng Asenso Misamis Occidental Medical Center sa Oroquieta City na magbibigay ng dekalidad at abot-mayang serbisyong medikal sa buong lalawigan. Kabilang din sa pinagmamalaking proyekto ang 49 hektaryang Asenso Misamis Occidental Resort at Aqua Marine Park sa Sinacaban na tinaguriang Maldives ng Mindanao. Dito rin matagumpay na idinaos ang Miss Universe Philippines noong Abril 2026. Isang dakilang tagumpay para sa ating lalawigan. Bukod dito, ang programang Isang Pamilya, Isang Profesional ay labis na pinagpapasalamatan ng mga susunod. Malaki ang itutulong nito upang makapagpatuloy sa kolehiyo ang mga karapat-dapat ng pag-aaral at mabigyan sila ng pag-asang umabot sa hirap. Sa huli, ang tagumpay ay hindi lamang nakikita sa ganda ng mga proyekto, kundi higit sa lahat, sa tiwala at pagmamahal na pinapakita ng pamahalaan sa bawat mamamayan. Naway patuloy tayong pagpalain ng Diyos upang mapagpatuloy ang ating paglilingkod at pag-asenso at tunay na pagpapanday ng lungsod na matatag sa pananampalataya at patuloy sa kaunlaran. Yun lang po at maraming salamat. There you have it, friends, ladies and gentlemen, our contestant number 24, Gian Raz Espalca. This time, let's move on to our 25th contestant.
She is Jelica G. Rodrigo. A round of applause, please. Ang lungsod na may matibay na pananampalataya ay lungsod na may matatag na kinabukasan. Mga kagalang-galang na hurado, mga kapwa ko sa misnoon, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. 78 taon na ang nakalipas nang simulang hubugin ang ating lungsod ng Uzames. Sa loob ng halos 8 dekada, marami na tayong dinaanang pagsubok na sumubok sa ating lakas. Mga hamon na sumukat sa ating pagkakaisa. Ngunit sa bawat pagbangon, iisa ang nanatiling matatag. Ang ating pananampalataya sa Diyos at ang ating pagmamahal sa kapwa. Mga mahal kong tagapakinig, sa ating ika-78 taon, nasilayan ko ang mga programang nagbigay ng mas matibay na pananampalataya sa ating mga Uzamis noon. Narito ang Asencio Pamilya, one family, one professional. Isang programang nagbibigay ng pagkakataong makapag-aral ang ating mga kabataan sapagkat kapag ang isang anak ay nabigyan ng edukasyon, hindi lamang diploma ang kanyang natatanggap, kundi ang iahon ang buong pamilya mula sa kahirapan. At dahil dito, lalo pang tumitibay ang kanilang pananampalataya. Ang ating lungsod ay nabiyayaan rin ng free hospitalization at burial assistance. Mga programang nagpapaalala na sa oras ng karamdaman at paglulusa, walang Uzamis noon ang dapat maiwang nag-iisa. Kung ang isang pamilya ay may karamay sa gitna ng kanilang paglulusa, mas lalo silang kumakapit sa pag-asa. At saan nagmumula ang pag-asang ito? Sa Diyos at sa isang pamahalaang may malasakit sa kanyang mamamayan. Narito rin ang Rehabilitation and Wellness Program na nagbibigay ng panibagong simula sa mga naligaw ng landas. Ang bawat isa ay may pagkakataong magbago. Kapag ang isang tao ay muling nakatagpo ng direksyon, nabubuhay muli ang kanyang pananampalataya sa sarili, sa kanyang pamilya, at higit sa lahat, sa Diyos. Maswerte rin tayo sa programang Kasalan ng Bayan. Isang programa nagpapatibay sa pinakapundasyon ng ating lipunan, ang pamilya. Ang pamilyang may pag-ibig at pananampalataya ay tahanan ng mabubuting mamamayan. Mga kapwa ko Uzamis noon, ang lahat ng programang ito ay may iisang layunin, ang buuin ang isang lungsod na ang sentro ay hindi lamang pag-unlad, kundi ang tao may matibay na pananampalataya. Isang lungsod na ang bawat bata ay may pangarap, ang bawat magulang ay may pag-asa, ang bawat may sakit ay may karamay, at ang bawat naligaw ay may pagkakataong magbagong buhay. Ito ang dahilan kung bakit ang Uzames ay hindi lamang lungsod ng pag-unlad. Ito ay tunay na lungsod ng pag-asa. Sama-sama nating ipagpatuloy ang pag-unlad ng Uzames. Isang lungsod na may pananampalataya bilang liwanag, pagkakaisa bilang lakas, at kaunlaran bilang bunga.
There you have it, friends, ladies and gentlemen, our 25th contestant, the last contestant for this event, Oratorical Contest 2026. Shall we give them a big round of applause? Yes, sa kanunay Ascenso. And of course, we have witnessed every participant who had spoken with courage, conviction, and excellence. At this point in time, friends, ladies and gentlemen, let's all be entertained by a musical performance from the grand champion of the Ascenso Ozamis Singing Ambassador 2025 and regional qualifier ng Tawag ng Tanghalan sa It's Showtime, Mr. John Aaron Puo. A round of applause, please. Sa buwan, hinalay mo sa akin ang gabing walang hangganan. Hindi mahanap sa lupa ang pag-asa. Nag-iusap na lang, iba na kasalanan pa. Humingi ako sa langit na isang himala. Kasalanan pa. Humingi ako sa langit na isang himala. Mga ako'y makita, liwanag ng umaga. Oo, nalalambing sa iyong mga mata. Di mahirap sa lupa ang pag-asa. Nakikiusap na lang, iba na kasalanan pa. Humingi ako sa langit na isang himala. Kasalanan pa. Humingi ako sa langit na isang himala. Isang himala. Isang himala. Isang himala. Isang himala. Humingi ako sa langit na isang himala. Wow, that was a very powerful rendition of Himala by the one and the only, the Ascenso Ozamis Singing Ambassador 2025, Mr. John Aaron Puo. A round of applause, please. At this point in time, friends, ladies and gentlemen, we will be calling all our contestants to be here in front for the photo opportunity. Starting off with contestant number 1, we have Trixa Gail Balbirona. Second contestant, we have Precious Zibina G. Escobar. Third contestant, we have Princess Pia F. Pinapig. Fourth contestant, we have J. L. Gumera. Fifth contestant, we have Bruce David E. Bihik. Sixth contestant, we have John Kelly Cabuyaon. Seventh contestant, we have Angelica Eniola. Eighth contestant, we have Melrose A. Tagaro. Ninth contestant, we have Mary Joy P. Buana. 10th contestant, we have Olive P. Gordovic. 11th contestant, we have Candice Blair Villasin.
12th contestant, we have 30, Angeles C. Centino. 13th contestant, we have Angelo T. Amimay. 14th contestant, we have Mary Zoe L. Villarta. 15th contestant, we have Ayesha Carla D. Paglia. 16th contestant, we have Precious Dimple Fernando. 17th contestant, we have Mel B. Imperio. 18th contestant, we have Rachel S. Villar. 19th contestant, we have Raven R. Acabo. 20th contestant, we have Recal R. Caliao. 21st contestant, we have Crystal Claire Sobiralis. 22nd contestant, we have Hanny May C. Mopia. Our 25th contestant, we have John A. Amijo. 24th contestant, we have Gian Rats S. Palca. And our 25th contestant, we have Jelica G. Rodrigo.